ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Kung ikukulong nila ako dahil sa personal opinion ko, so be it. At namamanduhan ho kayo. Hindi ho ng Panginoon, bagkus ng mga demonyo sa paligid niyo. Grabe, di ba? Sana wag niyo na lang hong gamitin yung pagkapari niyo. Sa totoo lang, nakakahiya talaga kayo. Pari ka, magsasalita ka ng ganun. Bakit? Di ba? Anong pinaghuhugutan? Kasi gusto nyo rin makonvict si BP Inday Sara. Di ba? Di ba dapat? Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Yeah. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Alright! Happy Father's Day sa lahat ng ama, tatay, papa, itay, at kung ano pa ng daddy, kung ano man yung tawag nyo, airpat, sa inyong mga ama. Happy Father's Day. Ito, nag-post na si Senator Amy. Oh. Sa mga tatay, papa, daddy, ama, tumatayong ama. Yan, ng bawat pamilya, happy Father's Day. Walang tatalo sa tapang, diskarte at tiyaga ninyo. Kayo ang tunay na lodi ng pamilya. Yun. Yan. Senator, Happy Father's Day. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Today is Sunday, June 15, araw ng Sunday. Happy Father's Day po sa inyong lahat, ha? At maraming salamat po sa pagtutok dito. Paki-double check naman mga kayo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-like and share itong video natin dahil, ewan ko ba, yung mga lately, yung mga videos natin ay hindi na umaabot ng doon sa ceiling ko na views. So, kaya paki-like and share. Meaning, hindi, yung algorithm hindi gumagana sa akin. Kaya paki-like and share yung video natin. Paki-subscribe naman mga kayo yung mga backup channel natin, When Tito Talks, pati na rin yung Tito Jom, Tito ng ina nyo. Okay, simulan na natin. Handa na ba kayo? Handa na ba kayong mabwisit ngayong araw na to kahit Father's Day? Pero wala eh. Kailangan natin kasi pag-usapan, kailangan natin bosesan etong content, etong reaction, etong itatopic natin ngayon, etong bobosesan natin na content ngayon. Eh kailangan natin na pag-usapan at kailangan natin mainis. Pero syempre, kailangan bumalik tayo doon sa sistema na hindi tayo naiinis. Okay? Alam ko, mahirap yun eh. Mahirap kasi minsan pagka na-visit tayo, buong araw, damay na. Di ba? Buong araw, visit ka na, tapos damay-damay na to, madadivert mo na yung kabisitan mo sa kasama mo, sa bahay, sa tropa mo, di ba? Pero kailangan marunong kang mag-adjust. Kailangan hindi mo ina-absorb yung negativity. Kasama naman yan sa pang-araw-araw. Nasa loob ka man ng bahay, lumabas ka man, sa trabaho ka man, nasa simbahan ka man, kasama yan negativity na may encounter mo sa araw-araw. All you have to do is not to absorb everything. Kailangan sa'yo pa lang, napipilter mo na. Ha? Ano ba yung pinag-uusapan natin? Eto kasi, di ba? Medyo late na to.
Pero gusto ko magbigay ng reaction eh. Gusto ko magbigay ng reaction. Panoorin muna natin. Eto. Sabay-sabay tayong mabwisit. Ha? Eto ata yung kinabukasan nung nagkabotohan sa Senado na ireman o ibalik sa House of Representatives yung article of impeachment ni VP Inday Sara. So kinabukasan, ito na yung araw na to, June 11. O late lang tayo ng 4 days. Magandang umaga po sa atin lahat. Magandang umaga po, Father. Malungkot na nga ang ating kasaysayan. Ngumiti naman kayo ng konti. Nakakakaba kayo lalo eh. Maganda to. Maganda reaction natin dito. Since 2016, I found myself journeying with those people behind you. Mga nasa likod nyo ay mga nanay, mga ulila na tinukhang ni Rodrigo Duterte. May I invite my dear mothers and widows to rise and be recognized. Rice nga. Mari po kayong tumayo at para makita. Sila po ang magigiting na tumitindig para sa katotohanan. Palakpakan ho natin. Nak! Lupet! Di ba? Salamat ho, mga mahal kong ina, balo na tinukhang. Balo widow. I've journeyed with them. I've buried their dead. I've listened to their woes. We have exhumed some of their dead. We have inurned and laid to peace their remains. But justice is still far way off. Nitong mga nagdaang oras at kahit simula 2016, nakita natin kung paano winasak ang tiwala, binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay, binastos. Ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maari kong sabihing mga modernong pariseyo. Nung panahon ni Jesus, ang mga pariseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Jesus, ngunit dala ng kahibangan, kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Balasubas pala kayo. Yung 18 na senators eh. Judas na kayo, balasubas pa. Sana sinasabi natin Barabas, di ba? Ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay, Naghugas pa ng upang kamay. imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. However, all is not lost as we condemn the actions of the 18 senators. Let us not forget the light, the sun, the brave. Merong 5 nanindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo, kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga pulis. Naririto sila at meron pa rin tayong 5 na mga tumindig kahapon. At hindi lang sila mananatiling 5. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin hanggang sa tuwina. Yun, oh. Palakpakan din po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titindig kasama ng 5.
Ayun, They no? might have killed the poor, but not all is lost. They might have killed the breadwinners, but we pray that we will Ayun, win si Dilimo. at the end. They have mocked the truth. They have desecrated the law. They have insulted our house. But then again, we turn to faith for strength. We turn to faith for refuge. We turn to our God and His mercy and healing. And most especially, we turn to God for democracy to once again reign through each one's efforts. May God bless us and bless us always. Amen. Ay, bago tayo pumunta dito kay yung reaction naman ni Miss Cathy Vinag. Reaction ko muna. I've been into Catholic school nung elementary days ko. Catholic naman talaga ako eh. Elementary days ko, Holy Child Catholic School sa May Tondo. Yan, from elementary yan. Yung buong yan, dyan ako graduate ng elementary ko. Saka Holy Child Catholic. Lumaki ako sa Catholic, kabisado ko yung yung mga kanta, yan, yung mga kanta ng mga Catholic, yan. Kabisado ko yan. Yung norm ng being isang Catholic. Christian na kasi ako ngayon, Catholic. Kabisado ko yan noon, elementary days, Holy Child. Niraos ako ng magulang ko kahit na kakarampot lang yung baong ko. Na ininaraos nila ako para sa magandang eskwelahan. Private kasi yung yung Holy Child. Sa Tondo, alam ng mga taga-Tondo to. Alam ng mga taga-Tondo to. Baka may mga nanonood pa nga ng mga batch ko eh. Shoutout sa inyo lahat. Ito yung mga dahilan. Nung lumaki na ako, ito yung mga dahilan kung bakit umalis ako sa Catholic. Same reason na ni-reason out ni Miss Cathy Vinag. Ito rin yung dahilan ko kung bakit. Totoo ito yung dahilan ko kung bakit umalis ako sa pagka-Katoliko. Kasi, dati pa nga, every time na aabot na sa homily, tapos ang topic, politika, nilalayasan ko eh. Maalis ako. Kasi ang katwiran ko, personal opinion ko to ang katwiran ko, dapat nakahiwalay ang topic. Sabihin na natin topic o homily ng isang pare sa topic ng politika. Diba? Para sa akin lang to pwedeng mali ako, pwedeng tama ako, pero personal opinion ko lang to na dapat hiwalay yun eh. Dapat hindi nangyayailam ang pare doon sa politika. O hindi niya dapat ginagamit yung topic na yun sa pamumulitika, doon sa homily niya, doon sa simbahan. Kasi ako pag nagsisimba ako noon sa Catholic, ang gusto kong marinig yung mabuting salita ng Panginoon, kung ano yung the goodness of God, kung ano yung nagawang mabuti ng Panginoon sa tao. Yun yung gusto kong marinig noong mga time na yun. Hindi pa ako vlogger nito, hindi pa ako political vlogger, hindi pa ako isang regular na mamamayan pa lang ako nito. Tanda-tanda ako to kasi yun ang naging yun ang naging mantra ko eh. Pagka ang isang pare nag-topic ng politika, layas. Lalo na sa homily. Sa homily kasi yan, di ba? Kasi sa umpisa naman, kanta-kanta worship di ba? Kanta-kanta, tapos yung paglalakad ng pare. Pagka dumating na sa homily, tapos nag-topic ng politika, matik, umaalis na ako. Kasi ang katwiran ko, personal opinion ko, hindi dapat nangingialam ang mga pare doon sa politika. Or, pwede naman silang mangialam kasi parte pa naman sila ng gobyerno eh. Di ba? Yan naman yung lagi ko sinasabi. Pero wag nila sanang gamitin yung topic na yon para sa homily. Kasi ang gusto ko marinig sa homily para sa akin, yung mabuting salita ng Panginoon. Kung ano yung nagawa ng Panginoon na mabuti sa sambayanan, kung ano yung nagawa ng Panginoon natin, yun yung gusto kong marinig. Yun yung na-miss out. Kasi yun yung na-miss out ng iilang pare. Iilan wag natin idama yung iba. Wag natin idama yung iba. Yung mga iilan lang. Ayoko eh. Hindi ko alam kung anong dahilan nila kung bakit tinatopic nila yung... Kasi di natin alam di ba? Hindi ko alam kung ano yung dahilan nila bakit ginagawa nilang topic yung politika, sinasama nila doon sa homily. May mga ilan may mga ilan. Hindi ko nila lahat. Pero ayoko kasing pakinggan, kaya umaalis ako. Ang gusto ko kasi yung topic, yung sa homily, yung mabuting salita. Siguro, ang ginagawa nila, nag-e-example sila, ang pinaguhugutan nila, yung politika, para sa akin, wag sanang mabahiran. No? Yun yung dahilan kung bakit umalis ako di sana, Catholic pa rin ako ngayon. Nag-Christian na ako. Kasi,
para sa akin, wag na tayong mangialam, 'di ba? Kung yung mga politiko nga 'di ba? Yung mga politiko nga, oo, nagsasambit sila ng mga verses gaya ni Senator Peter Alan Cayetano, pero hindi nila tinatopic na yung Diyos nga 'di ba? Wala naman silang gano'n. Kumbaga, kanya-kanya tayong trabaho. Kumbaga, ang doktor, hindi niya pinapakialaman ang trabaho ng tubero. At ang tubero naman, hindi naman niya siguro papakialaman yung trabaho ng doktor, 'di ba? Kaya nga kanya-kanya 'yan Kaya nga may mga mandato, job description, kasi kanya-kanya tayong trabaho, 'di ba? Huwag niyo nang trabahuhin yung hindi niyo expertise, 'di ba? Huwag nang trabahuhin ng isang doktor yung trabaho ng tubero. And the same na trabaho ng tubero, huwag niya nang pakialaman yung trabaho ng isang doktor. Yun yung akin. Personal opinion ko. Tama naman, 'di ba? Mali man o tama ako, pero I'm sure naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Okay, pakinggan natin yung yung reaction naman ni Miss Cathy Si Binag. Father Flavor. Talaga namang na-trigger ako dun sa kanyang selective justice, 'di ba? Gusto ko siyang pag-usapan kasi mga katulad niyang pare ang dahilan bakit hindi na ako Katoliko ngayon. See? Yun. Para malaman din ng mga ibang pare na matitino. Alam mo yun? Alam niyo yun? Alam mo yun? Yan. Pag-usapan natin si Father Flavor na kung anong tawag dito? Ipaglalaban ang hustisya para raw sa bayan napaka-selective. Diyos me. 'Di ba? Si Father Flavor. Flavor of the month. Kasi selective ang kanyang pagpili ng hustisya. Judas pa nga Tinawag pang na Judas. Naiirita ako. Lahat naman ho tayo makasalanan. Pero ang nakakaya, yung isang pare na kung makahusga at makatawag ng Judas, kung makapagsalita, mas Judas pa. Wait lang singit ko lang to. Tama yung sinabi ni Miss Cathy Binag. Lahat naman tayo makasalanan. Actually, ganito yan. Sinabi to ng asawa ko. Lahat tayo kasi papunta ng impyerno. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo papunta na ng impyerno. Okay? Kaya nga nandiyan si Jesus para i-save tayo. I-save, di ba sabi niya, kung gusto mong ma-save, sundan mo ako, follow mo ako. Di ba? Kasi nga lahat tayo papunta na, masama na yung mundo Masama na yung tao. May mga nagko-comment pa nga talagang ang cancer ng earth, tao talaga Di ba? So in short, makasalanan naman na tayo talaga lahat. So lahat naman tayo papunta ng impyerno Kumbaga kung gusto mo lang ma-save, kaya nga, di ba, sinasabi na doon sa Bible na no one comes through me, 'di ba? Sabi ni Jesus, no one comes through my Father, through me, 'di ba? Kumbaga, sundan mo ako para ma-save ka, 'di ba? Ganon yung hindi ko man masabi ng alam mo 'yon, hindi ko man masabi pero alam ko magagets niyo 'yon Lahat tayo makasalanan. Totoo naman. Kung gusto natin ma-save tayo, yung pamilya natin, sundan natin si Jesus. Ganon lang kasimple. Alam mo yon, 'di ba? Hello sa inyong lahat. Live to kasi ni Miss Cathy Binag Grabe yung mga bitter dyan. Nakakalungkot. Marami masasaktan dito Nakakalungkot. Sige, pag nag 300 na tayo, Let's maraming nag-umpisa na naman, 'di ba? Marami masasaktan sa ganitong klaseng Alam niyo reaction. hindi ako perfectong tao. Marami rin akong maling nagawa sa buhay. And lahat naman tayo. Yes, diba? lahat. Ang nakakalungkot lang at nakaka-disappoint, mas madalas kung minsan, yung supposedly na magbibigay sa atin ng inspirasyon para gumawa ng mabuti at ng tama, yung pa yung kung, what do you call this? Kung lumabas or magsalita, ay napakamali at selective lang. Kasi, may isang pare, si Father Flavor dyan, na lumabas. Ako naiirita ako. Ayoko na sana na magsalita about them or about religion. Pero gusto ko lang malaman na sa ibang matitinong pare sa inyo po,
na kung meron hong isang paring ganyan na selective ho mag-isip, tas nire-represent ho ang inyong konstitusyon, ang inyong institusyon, napakapangit. Sana ho, sa akin, kung kini-question mo yung confidential funds ni VP Sara, bakit hindi mo rin questionin yung GAA and BICAM na bilyon-bilyon ang Yan. halaga? See? Ang flood control Project. projects na trilyon ang halaga. Bakit? Dahil hindi nyo nagustuhan yung desisyon na Senado. ibinalik sa Kongreso ang impeachment, what do you call this? I-remand. Documents and kasi Ano, may mali articles of na impeachment. nakikita ang Senate. Is grabe kayong bumanat. Bakit ho kayo nananahimik dun sa issue ng flood control projects? Yung gaan na lang eh. Yung gaan na lang. Yung PhilHealth Fund, Father Flavor, na mas bilyon na ang daming mamamayang Pilipino ang may kailangan. Ang Maharlika Funds. Bakit kayo nananahimik? Bakit hindi nyo kine-question yung bilyong-bilyong pondong nawawala compare sa 100 millions? Why? Ano ba talaga? Para ba kayo sa bayan? O sa pansarili nyong interes? Or sa may nag-uutos sa inyo? Hindi na ho kayo kapanipaniwala. Yes. Sa totoo lang, napaka-ipokrito ninyo. And kung meron kayong sasabihing Judas, isa ho kayong Judas para sa bayan at mamamayang Pilipino. Hindi ho ako sa inyo magsasorry. Hindi. Kasi I'm so disappointed. Because you're a priest. You are supposed na maging balanse ka at magbigay ka ng inspirasyon na ipasatupad kung ano yung tama at ipaglaban kung ano para yung dapat at para sa mamamayang Pilipino at para sa bayan natin. Pero ano lang kine-question mo? Confidential funds. But you never question the GAA and BICAM na billion flood control projects. Yes. Di ba? Kasi galit na galit sila doon sa 18 na Judas, na senators, na binalik, ni Reman, nagkabotohan, nagbumoto, mga ganun. Ibalik sa House of Representatives para i-certify kung meron silang nagawang mali doon sa 1 year na rule. Binalik sila, galit na galit sila dahil bakit binalik, imbis na dire-diretso na, di ba? Doon sila nagagalit, di ba? Bakit hindi nila bakit in the first place kasi, bakit confidential funds lang ni BP Inday Sara yung question? Dapat lahat din. Hindi man lang sila kumuha kahit mga 5, 10 man lang para hindi sila halata. Or, questionin din nila yung GAA. Bakit ngayon yung GAA nakatenga? Di ba? Indefinite yung, sabi ni Attorney Vic Rodriguez, indefinite. Yung dapat na mangyayari na April 2, 3, 4. Tapos naging May 16, tapos hanggang sa naging indefinite yung decision ng Supreme Court, 'di ba? Bakit ngayon? Hanggang ngayon nakatenga. Hanggang kailan pa yan? Wala na, ubos na yung pondo. Na-distribute na yung mga pondo pero wala pa din, 'di ba? PhilHealth funds. Yan, isa pa And yan. Maharlika funds. You don't deserve to be priest. Kakahiya ho kayo. Yun, binanatan si Kasi Father selective Flavor. At namamanduhan ho kayo. Hmm. Hindi ho ng Panginoon. Bagkus ng mga demonyo sa paligid niyo. Grabe, 'di ba? Sana wag niyo na lang hong gamitin yung pagkapari niyo kung ganito rin lang ho kayo. Sa totoo lang, nakakahiya talaga kayo. Hindi ako perpekto, makasalanan ako. Dahil sa buhay ko, katulad ngayon, nagkakasala nga ako. Ngayon, dahil sa inyo. Di ba? But I don't care. I need to say this. Kasi yung feeling nyo kung kayo lang pwedeng magsalita, kaming mamamayang Pilipino, Pwede pwedeng rin. magsalita. Yes. Hindi ho tama yung ginagawa nyo. Questionin nyo yung GAA and BICAM. Yan. Questionin nyo po To be yung fair. nawawalang flood control project. Yes. Ang dami pa po. Naniniwala ba kayo na walang ang gobyerno natin ngayon walang korupsyon na nangyayari? Sus Mariosep, 'di ba? Hindi na kayo bata. I'm sure yung mga manonood ko, hindi na bata yan, hindi yan tanga. Yung lalo-lalo na yung mga nanonood sa akin, hindi yan tanga, hindi yan mga pinanganak kahapon. Lagi kong ginagamit yung term na yan.
Hindi tayo ipinanganak kahapon para maloko pa ng mga Poncio Pilato na to, di ba? Pero ano mas pinipili nyo? Sabihin na natin na, o bakit, malaki rin naman 100 millions worth. Ano yung mas malaki, yung bilyon? Yung pag nagbabaha tayo, ang daming naperwisyo, daming namatay, ang daming nawalan ng bahay. Ang daming nawalan ng kabuhayan. Flood control projects. Bilyon ang halaga. Walang nagsalita ni isa sa inyo. Ikaw rin, nagsalita ka ba? Hindi. PhilHealth funds, Yan. pinaglaban mo? Hindi. Hindi. So, anong sinasabi mo sa akin? Para sa bayan? Selective justice ang gusto mo. Ikaw yung paring sumisira sa institusyon ninyo. Isa ka doon. Huwag mong gamitin na ang pagiging pare dahil mahiya ka sa Panginoon. O kaya, mag-retire ka. Huwag ka na magpare. Lumabang ka na lang. Yan. Maging starter Hindi sa ka para rally. sa mamamayang Pilipino. Tsaka hindi ka para sa bayan. Nakakahiya ho kayo. Sa totoo lang. Exactly. Yun lang ho. Huwag niyo hong gamitin ang institusyon ninyo. Dahil nasisira ho ang mga paring matitino dahil sa ginagawa niyo. Ingat ho kayo, pagdadasal ko ho kayo. Bye everybody. Okay. Bago tayo pumunta doon, wag na tayo pumunta doon kasi mahaba na eh. May part 2 pa kasi ito eh. Ito, comment down below. Sige. Baka sabihin nyo kasi ako lang yung nagsasalita. Kami lang ni Kati Binag yung nagsasalita. Ay, i-comment down below nyo nga. Tama ba? Tama ba yung ganong klaseng ginawa ni Father Flavor? Na sabihin Judas yung 18 senators, modernong mga, may modernong, modernong parang Pontius Pilate na moderno, di ba? Sinabi ni Father, mga Judas, di ba? Na yung 18 senators na bumoto. Tama ba yon? Tama ba yung sinabi ni Father? Comment nga dyan kasi baka mamaya namamali ako eh. Ako lagi ko sinasabi, personal opinion ko to dito sa page ko. Dito sa podcast ko, dito sa channel ko, lahat to personal opinion ko. At tayo naman, pilit natin iniintindi. Di ba yan yung lagi ko sinasabi? Baka kasi meron tayong hindi naiintindihan. Kailangan natin himahimayin, kailangan natin bosesan. Lagi ko sinasabi dito yan. Kung ikukulong nila ako dahil sa personal opinion ko, so be it. Diba? Ang mahalaga, nabosesan natin. Kasi kung walang gagawa nito, sinong gagawa? Diba? Kung di gagawin ni Miss Kati Binag, yung mga political vlogger, yung mga banateros, kami, yung mga independent kami yung mga walang grupo. I mean, may pinagtatanggol kami, pero kami yung mga walang grupo-grupo compared dun sa grupo ng mga banateros. Diba? Kami, kanya-kanya kami. Yan, sila, yung mga nasa political blocking din na bumoboses din sa ganitong klaseng di ba? Ito reaction eh. Di ba? Reaction. Yung ginawa kasi noon, ako kasi, kaya yan ang dahilan ko bakit ayoko na sa Catholic eh. Bakit pilit yung, baka hindi ko naiintindihan eh. Baka hindi ko naiintindihan. Bakit kasi nangengialam pa sila doon sa, wag naman nangengialam kasi they have the right naman kasi nga parte pa rin sila ng Philippine government natin. Pero sana, pagka homily, sana, ang pag-usapan sana, sa akin lang yung mabuting salita ng Diyos, yung nagawang mabuti ng Diyos, kung paano natin dapat sundan, inspirasyon, motivation, kung paano natin dapat sundan ang Panginoon, si Jesus, lang sa ganun, maligtas tayo. Diba? Kasi nga, lahat naman tayo makasalanan eh. Lahat, wala namang mabuti, di ba? Lahat naman makasalanan. Kaya bumaba si Jesus para i-save tayo, pero kailangan sundan natin siya. Di ba? Follow Jesus nga eh, di ba? Follow Jesus para ma-save tayo. Mapunta tayo sa buhay na walang hanggan, di ba? Kasama ng mga pamilya natin. Kaya nga nagtatanim tayo ng mga seed sa mga pamilya natin nang sa ganun, masundan din nila si Jesus na ma-save tayo. Kasi nga, wala na eh. Magulo na ang mundo. Makasalanan na ang mundo. Makasalanan na yung tao. Each one of us, makasalanan na, not unless talaga magre-repent tayo, susundan natin si Jesus, kung saan man siya parang 12 apostles din. Ganun, di ba? Kaya, yung reaction ni Father na ganun, parang inappropriate eh, di ba? Parang, Father ka, tapos pari ka, magsasalita ka ng ganun. Bakit? Di ba? Anong
Anong pinaghuhugutan? Kasi gusto nyo rin makonvict si VP Inday Sara. Di ba? Di ba dapat fair? Dapat ang pinag-uusapan nyo since na mga expert kayo sa pag-aaral patungkol kaya sa creator natin. Di ba dapat yun sana ang pinag-uusapan natin? Yun sana yung binibigay yung homily, ma-inspire, mahikayat, di ba? Di ba sinasabi nyo nga lagi sa dulo ng mga mass nyo, ng mga misa nyo, dumayo kayo at ipagkalat, sabihin ang mabuting salita ng Panginoon. Eh yung ginagawa nyo ba, mabuting salita ba yan? Hindi, titirahin na natin kasi. Titirahin na natin yung, bobosesan natin kasi to eh. Titirahin natin yung dapat kalampagin eh. Kalampagin yung tirahin dapat, yung mga dapat tirahin. Paringgan yung dapat paringgan. Kasi may mali eh. Questionin nyo ba ako sa personal na opinion ko? Questionin nyo ba ako sa reaction ko? Di ba? Eh, hindi ako nag-aral. Para lang, kita nyo nga kung gaano ka, buti na lang, yung bunganga ko, sa totoo lang. Talagang may filter na rin eh. Talagang pilim-pili, kahit live, kahit na ganito, pilim-pili yung mga salita. Kasi, hindi naman ako yung taong hindi ako yung taong palamura para maka-attract ng viewers. No. Ang ginagamit natin dito, yung totoo, yung utak ang ginagamit natin dito. Yung reaction ang ginagamit natin dito. Yung personal opinion, binobosesan natin yung mga ginagawa at mga sinasabi nito mga to. 'Di ba? Tama ba mga kayon? Tama ba sa tingin niyo tama ba yung sinasabi ni Father? Tama ba yung mga wordings niya, yung mga ganon? 'Di ba? Napanood niyo naman, 'di ba? I'm sure napanood niyo na nga to sa iba eh, 'di ba? Ang difference lang dito, yung reaction ng podcaster, 'di ba? Grabe ka naman, Father. Di ba? Sa'yo pa namin naririnig yung mga ganyang klaseng salita. Kung gusto nyo talagang tumino yung gobyerno at para sa lahat kayo, lahat dapat. Di ba? Kung ang goal nyo para sa bayan, kung ang goal nyo pa-inspire, sige sabihin na natin na whether we like it or not talaga ang Catholic o ang mga pare talaga may involve sa politics. Pero sana lahat, di ba? Sana pantay. Kung question nyo yung CIF ni BP Inday Sara, sana question nyo din yung GAA. Sana bumoses din kayo sa GAA. Hindi lang si Attorney Vic, hindi lang sila Miss Cathy Binag, hindi lang kami mga political vlogger. Sana question nyo din kung bakit maraming blanco yung GAA at bakit na-approve. Kung ano man yung sinasabi, bakit ngayon nakatenga pa din yung GAA. Hindi ba yan Hindi ba yan major na dapat ibalangkas, dapat pag-usapan? Budget yan eh. Pera namin yan. Na inipon-ipon at binayad namin sa inyo nang sa ganon magamit sana sa mga future na project. Pero ang nangyari, asan na? Di ba? Kung questionin nyo lang din yung CIF, sana question nyo na din yung lahat, Father. Para hindi halata. Di ba? Para hindi kayo halata. Alright mga kayon, yan lang ating reaction for today. Happy Father's Day. Alam ko, dapat nagse-celebrate tayo ngayon, pero hindi eh. Pwede naman tayo mag-celebrate eh. I encourage each one of you na wag nyo i-absorb yung negativity na napapakinggan nyo, na napapanood nyo. Dapat marunong tayo. Ako, magaling ako dyan eh. Na kahit na bad trip ako, kahit na galit ako, ilang minuto lang, kailangan bumalik ka na doon sa senses mo. Kailangan makompose mo na yung sarili mo. Kasi life goes on eh. Di ba? Life goes on. Mabisit ka man o hindi naman yan makakatulong sa'yo eh. Di ba? Kaya dapat bumalik ka doon, makompose mo yung sarili mo, bumalik ka doon sa gawain mo. At diretso lang. Dahil nangyayari talaga yan. Nasa loob ka man ng bahay, nasa labas ka man. Yung negativity, yung mga negative vibes, may encounter mo talaga yan. May mapanood ka lang, nasa loob ka ng bahay, may masabi lang yung kumpare mo, yung mga kaibigan mo. Dapat, pwedeng ma-bad trip, walang problema. Pero ang hindi pa pwede, yung tatagal yung bad trip sa'yo ng isang buong araw, tapos madidivert mo pa sa mga anak mo, sa mga tropa mo, sa pamilya mo. Dapat babalik ka doon sa senses na kung saan normal ka at nagagawa mo yung gawaing bahay mo, nagagawa mo yung trabaho mo
ngayong araw na to. Maraming salamat. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.